Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwan ka. Windang. Mga kawindang, halina't maglakbay diwa. Isang madilim at tahimik na gabi, malamig ang hangin, na tila marahan na sumisipol. Ang pag-uusap ng mga tao at ingay ng mga sasakyan ay dahan-dahang naglalaho. Walang tao sa daan. Madilim ang mga kabahayan. Tila malalim ang kanilang mga tulog. Mga poste at ilang pintana lang ang may mga ilaw. Mag-isa kang naglalakad at kalmadong tinatahak ang daan. Isang payapang gabi. Hanggang sa may naaninag kang tao sa dako pa roon. Nasa gitna siya ng daan. Nakatalikod, hindi gumagalaw. Habang lumalapit ka, ay dahan-dahan ding naaninag ang kanyang imahe. Isang may edad na babae, mukhang galing sa teatro. Nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Naisip mo bigla, ano kaya ang ginagawa ng weirdong to sa gitna ng daan at mag-isa sa 10 oras ng gabi? Tinuloy mo lang ang lakad. Habang papalapit ka, nakakaramdam ka ng kaba na hindi mo mapaliwanag. Pilit mong nilalabanan ang kaba. Wala ka namang ibang daraanan. Tsaka mukhang hindi naman delikado ang taong iyon. Sa wakas, natanaw mo na ng mabuti ang babae na naigang tapang mo. Bigla ka na lang natawa sa sarili mo nang biglang gumalaw ang babae. Napatigil ka. Dinapuan ka ng kaba, katulad ng kaba mo nung una. Tinaas niya ang kanyang kamay, kalibel ng kanyang balikat. Sumayaw ang babae. Wala ka namang naririnig na musika. Nagmukha siyang isang tumatalbog at umiindak na krus. Para siyang sinasapian. Hindi ka makagalaw. Nanikip ang iyong lalamunan. Nakatutok ang iyong mata sa babaeng bigay na bigay sa kanyang kakaibang sayaw. Pinili mo na lang na hindi magingay at inobserbahan mo na lamang ang babae. Eto ngayon ang problema. Hindi niya sinabing panoorin mo siyang sumayaw. Nakakaistorbo ka sa kanyang ritual. Tumigil siya. Tila naramdaman niya ang iyong presensya. Naramdaman mo rin na may mali sa senaryong ito. Nanlaki ang iyong mga mata. Naghiwa-hiwalay ang daliri mo sa kamay. Nakagalaw bigla ang daliri mo sa paa, kaya dahan-dahan kang umatras. Pero mabigat pa rin ang mga paa mo. Nakagawa ka ng kaluskos. Dahan-dahan kanyang nilingon. Tinitigan ka niya. Tila may binubunot siya
Tinaas niya ang kanyang kamay. Doon mo napagtanto na mahigpit ang kanyang hawak sa isang kutsilyo. Napagtanto mo, ikaw ay nasa peligro. Bigla siyang kumaripas ng takbo papalapit sa iyo. Sa tindi ng iyong kaba, nakaranas ka ng adrenaline rush. Nagawa mong tumakbo palayo nang hindi lumilingon. Lumuwag na rin ang iyong lalamunan at nagawa mo rin sumigaw. Don't you dare touch me! Stand back! No! Mga kawindang, ito ang babaeng naging viral sa internet nang makailang buwan, ang Serbian dancing lady. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Ang Serbian dancing lady, kilala rin sa tawag na dancing shadow, ay isang urban myth sa bansang Serbia na kinabibilangan ng isang misteryosong babae na nagsasayaw ng kakaibang indak na ipinagpapalagay na ito ay tradisyonal na sayaw ng mga Serbian na kung tawagin ay kolo. Una itong namataan noong September 26, 2018 at na-upload at naging viral sa TikTok noong 2019. Mula ng unang paglabas, hindi na ito nagpakitang muli hanggang Pebrero ng taong ito, 2023. Ayon sa orihinal na kwentong bayan, isang babaeng Serbian ang nagmahal ng isang lalaki na hindi kabilang sa kanilang village. Ang pagmamahal nila ay hindi pinayagan ng kanilang mga magulang. Hindi malinaw kung ano ang kinamatay ng babae. Ngunit sinasabing ang kaluluwa niya ay gumagala sa kalye ng Serbia. Makikita siyang sumasayaw at kumakanta ng mga malulungkot na kanta. Sabi nila, ang sino mang makakita dito ay mamalasin at sa kalaunan ay mamamatay. Ang alamat na ito ay makikita sa kultura ng mga Serbian, kasama na sa musika, literatura at pelikula. Sa mas modernong bersyon, ang babaeng sinasabing nagsasayaw ay pinangalan ng Mira at nasa sinapupunan niya raw ang anak ng demonyo. Wendang. Marami nang lumabas na video at meron itong mga iba't ibang bersyon. Pero ito ang original na enkwentro na naipost sa social media noong 2019. Isang babae na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ng mga Serbian ang namataan na mag-isang nagsasayaw sa daan. Sinabing hinabol sila ng nasabing babae na may kutsilyong hawak. Nagsumbong sila sa pulis, ngunit wala silang nadatnan. Haka-haka na kinulong raw sa mental institution ang babaeng ito. Ngunit wala itong patunay. At wala rin namang sumunod na kaso ng mga nakakita o nasaktan ng babaeng ito. Mga kawindang, hindi kaya kalalabas lang ng taong ito sa teatro? O baka naman nag-iensayo lamang siya? Di rin naman malinaw kung kutsilyo ang hawak niya. Baka naman nahiya lang siya nung nakita niyang may nanonood, kaya tinakot niya palayo. O pwede rin namang nagkaroon siya ng earworm. Ha? Bulate sa tenga? Hindi naman ito literal na bulate. Ang earworm ay mas kilala natin bilang
LSS o Last Song Syndrome. Di ba kahit walang music, napapasayaw at napapakanta ka? Ilan lamang sa mga kilalang earworm ay Shape of You by Ed Sheeran, Bad Romance at Poker Face ni Lady Gaga, California Girls ni Katy Perry, Bohemian Rhapsody ng Queen, Call Me Maybe ni Carly Rae Jepsen, at Gangnam Style ni Psy, at maraming iba pa. Ano? Title at artist pa lang, di ba? Parang may pumapasok na music na sa ulo mo. Pero balik tayo sa topic. Hindi na nasundan ang unang kaganapan na ito hanggang dumating ang Pebrero ngayong taong 2023. Madaming version na nagsilabasan. May mga matanda, mas nakakabata, yung iba nga ay casual na damit na lamang at hindi katulad nung una. Meron pa nga imbes na kutsilyo, ang hawak parang lato-lato. Isa sa mga nakakatakot ay yung may nagsasayaw na babae na may katapat na isang maitim na parang anino o demonic figure na kasabay niyang sumasayaw. Sa makatuwid, hindi isang tao ang Serbian dancing lady. Binubuo ito ng mga taong papansin, mga taong tila sinasapian ng hindi malamang elemento. Tatapatin ko kayo mga kawindang. Wala sa anumang version ng sightings na ito ang pinaniniwalaan ko. Siguro nung una at pangalawang video, medyo, pero ngayon kasi, ang dami na nagsilabasan ng mga bagong version. Pati sa India, sa Pilipinas, ay meron na nakakakita ng Serbian dancing lady. Pwede ba guys, mga content creators? Respeto sa inyo pero wag kaming mga kawindang. Serbian dancing lady nga no? Ngayon, panoorin natin ang ilan sa mga sightings na nabanggit ko. At magko-comment tayo sa mga ito. Alright, so ito yung unang video ng Serbian dancing lady. Siguro naging creepy lang sa mga taga Serbia dahil may chismis na tungkol sa Serbian dancing lady. Pero para sa akin, very low quality. Hindi ko siya masyadong na-appreciate. Hindi makita Hindi makita masyado. Ito naman pangalawa, malinaw siya. Pero hindi siya naka-traditional na Serbian clothes. Hindi katulad nung nauna. At yan, di pa rin natin ma-sure kung knife ba yung hawak niya o kung meron ba siyang hawak. Kasi yung quality is very low. Ito naman medyo modern na siguro, naka-hoodie. Parang si prototype Ayun, ang creepy lang nung nangahabol. Eto, medyo creepy siya kasi matanda yung parang feeling ko matanda yung gumaganap tapos biglang nag-shake ng ganun. Parang kung may makakasalubong kong ganyan. Lalo na to actually. Eto, nung nakita ko to, saka ako naging interesado sa Serbian dancing lady. May mga nagsasabi na malapit daw yun sa hospital. Ito naman nakakatawa lang. Nakakatawa yung takbo niya. At ito isa pang sinasabi ko, yung parang may nagko-control dun sa Serbian dancing lady na kulay black na entity. Yan, like demon-like. Ito pa, tangkad. Yan, tingnan natin yung gagawin niya. Hey! Ayun. Tinawag niya Serbian dancing lady. Pero, hindi siya nakita. Engot din Tanga lang. Ito naman malapitan. Ewan ko, medyo hindi masyadong kita. Ayun lang, puro takbo. Ayan, ito naman parang inilawan siya ng kotse habang nagsasayaw. Pero iba na yung step niya Parang hindi na yun yung step Parang left right na to Tapos ayun, nasilaw siya.
Nasilaw si Serbian dancing lady. Ito daw yung tallest dancing lady na lang. Yung hawak niya, parang baston yata yun. Hindi ko ma-identify. Hindi ko alam kung baston o payong. Ayun, sabay sayaw. Manap lang siguro siya ng spot, gitna, para may ano daw, may blockings. Ayan, ito creepy kasi ano to eh. Bali, alley na to eh. Mas creepy tong alley kasi maraming pwede mangyari sa'yo. Kasi, alam yun, ano eh, liblib to eh. Jeste dobro. Yun yung nakakatakot sa kanya eh. Simple lang, simplicity. Nung video, ay, lato-lato pa yung ginamit niya dun. Ayun o. Lato-lato! Yan. Kakaiba, no? Hindi nakatulad nung, sabing knife daw. At saka parang ano yung buhok niya? Parang, ayan, parang katulad nito siguro. Pareho sila ng buhok. Parang naka-cling wrap. Alam mo yun? Parang naka-cling wrap yung buhok. Parang hina-highlights. Ayun eh, parang naka-cling wrap. At saka very sexy niya. Creepy, oh. Ayan. Ito, feeling ko siya pa rin to eh. Naka-cling wrap pa rin yung ulo eh. Ayan, nakita yun sa gilid. Parang may mas malapit na kumukuha ng video. So, parang dalawa sila. Ayun no, makakembo to. Hindi mo sila inabol. Ito naman, parang naiba na rin yung step. Sabay harap. Take it easy. Lakad-lakad lang muna. Ito, ayan, sexy yarn. Ito, ang creepy dito. Kasi, nakita mo yung bibig niya, parang nakahiwalay, parang puppet. Ito naman, parang siya rin. Parang siya rin eh. Parang, nakakatawa ito kasi parang conscious siya dun sa apoy. Na baka siya mapaso sa pinagagawa niya. Naiba na rin yung, ewan ko. Wala. Nakatuwa lang. Ito talaga, binili ko na naman to. Ito talaga yung pinaka-creepy para sa akin na video. Ito matandang to kasi tingnan mo straight na straight siya, oh. Tapos magaling. Ito naman may paiyak-iyak. Pero inaabangan siya ng Serbian dancing lady. Ayun niya, ayun o. Inaabangan siya. Sabay harap. Pero hindi natin makita masyado din. Ito naman sa Poland na. So, ito Poland dancing lady na to. Hindi na to Serbian dancing lady. Ayun na, parang lalaki. Ang kwentong ito ay special request ng aking colleague na si Leo E. alias Alden at ng mga batang tropa ng mga anak ko sa Green Forbes Phase 2. Special shoutout kay Sian at Princess. Kung may mga story or topic request kayo, please comment on my videos or visit me on my FB page. Salamat sa pakikinig mga kawindang. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating episode. Again, mag-like, comment, and subscribe po kayo. Malaking tulong po ito upang ma-recommend ni YouTube ang ating mga videos for our channel growth. Hanggang sa susunod na Kwentong Windang. Pero dahan-dahan ng takbo. 1, 2, 3, go! Diba? Ang dali! Ang huli! Oo nga yun eh, para kunyari may affection na papalapit na ako tapos nasaksak na kita ko, diba?